Pag naambunan ka ba, totoo bang magkakaroon ka ng sakit, magkakaroon ka ng lagnat at ubo, sipon? Yan ang tanong ni Sir Mike Timothy 1234 or Grayman. Marami rin nagsasabi niyan dito sa Pilipinas, no? Kapag ka daw ikaw ay nagpaulan o kaya naulanan ka tapos hindi mo pinunasan agad, ay maaari kang magkasakit. Totoo ba yun o hindi? Actually po, meron pong katotohanan yan kung, eto po, meron po ako ma-explain muna. Okay, ang ulan mismo, hindi naman po nakakasakit yan, hindi naman po nagkukos ng sakit yan, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan sa buong mundo. Alam nyo ba nung nasa Dubai ako ay nag-high school sa Dubai noong 1989 hanggang 1994 o 1993. So, nung panahon na yon, dahil nga desyerto yung kinalalagyan ng Dubai sa United Arab Emirates, ay pagka umulan doon, naglalabasan yung mga tao, tuwan-tuwa sila, nagpapaulan sila talaga at tuwan-tuwa kasi nga bihirang magkaulan doon. Dito sa Pilipinas, marami rin mga nagpapaulan ng mga bata dyan sa labas. And yun nga, pangkaraniwan nga sasabihin, no? Kahit sa mga anak ko, pagka nagpapaulan sa labas, sabihin natin, oy, pumasok na kayo, huwag kayong magpaulan dahil magkakasakit na kayo. Hindi po yung ulan mismo ang magdudulot ng sakit, kundi dalawang bagay. Kapag kayo ay naulanan, syempre tatagal kayo, naliligayahan kayo sa labas, tapos ulan pa ng ulan, tapos maglalaro kayo sa tubig, sa baha, kagaya nung last week nung nag-uulan, marami nagpunta sa mga baha. Yun ang maaaring magdulot ng sakit kapag kayo ay gininaw masyado. Bababa yung temperatura ng katawan ninyo at ngayon pagka mababa ang temperatura ng katawan ninyo, madali kayo magkasakit dahil sa pagbagsak ng immune system ninyo. Kasi pagka bumaba yung temperatures ninyo, yung mga bakterya, mga fungus, mikrobyo, etc. ay maaari na ngayon magpiesta sa loob ng katawan ninyo at sa dugo ninyo at kung saan pa mga organs. Yun yung dahilan. Tapos kung mapunta pa kayo sa mga baha-baha, baka ma-leptospirosis kayo kasi yung mga ihi ng mga daga kung may dagaman sa paligid ninyo, pangkaraniwan yan na may leptospirosis yung mga daga-daga sa mga kanal. Kaya pwedeng pumasok sa katawan niyan, lalo na kung nagsuswimming pa kayo tapos nakakalulunok kayo ng tubig dun sa baha. O kaya kung may sugat kayo o kaya meron kayong konting rashes o nakalmot ninyo dahil meron kayong kati-kati o meron kayong kagat ng lamok, ayan, papasukan na po yan ng mga mikrobyo kagaya nga ng leptospirosis at iba pa. Okay, pwede rin kayo makakuha ng mga sakit-sakit mula doon sa mga bacteria and fungus kung saan kayo magtatatapak dyan kung kayo ay naliligo sa ulan. Baka naman sa lupa ngayon, nabubulabog na yung lupa, sumasama doon sa tubig ulan, ay napupunta ngayon sa inyo at hindi nyo namamalayan makapasok po sa iba't ibang parte ng katawan ninyo. Lalo na pagbabad na kayo sa ulan, tapos yung mga kamay ninyo, yung mga paa ninyo ay nagkukulubot-kulubot na, ibig sabihin nun, pinapasok na ng tubig yun, nag-absorb na ng tubig yung balat mo at mas susceptible ka na. Ibig sabihin, mas madali ka nang maawa o mapasukan ng iba't ibang mga mikrobyong magdudulot ng sakit. So, yun ang mga nagdudulot ng sakit, hindi po yung ulan mismo. Kaya kung kayo po ay naulanan, hindi nyo naman gusto naman talaga maligo sa ulan, ay magpunas din kayo agad o kaya pagpasok nyo po sa bahay ninyo, maligo po kayo ng mainit na tubig para tumaas ulit yung yung body temperature ninyo. Ayan, isang tip po yan. Maligo po kayo ng mainit na tubig or wag naman yung mainit na mapapaso na kayo at mababanlian na yung katawan ninyo, kundi yung para maiangat nyo ulit yung body temperature ninyo. At pag ngayong mga ganitong panahon ay mag-vitamin C kayo, pero mas maganda pa yung mga natural sources ng vitamin C, kagaya ng calamansi, kagaya ng mga lemon, mga fruits, cauliflower at iba-iba pang mga natural sources ng vitamin C. Better yan kesa sa mga synthetic sources ng vitamin C. Okay, so yan po yung mga ilang mga tips natin. Ngayon, pagdating naman sa mga dogs, ang specialty natin kasi sa mga animals, pag sa mga dogs, pareho rin ang mga tips natin. Magkukos din pagka naulanan yung mga aso natin o kaya mga pusa natin. Pag naulanan sila, naaanggihan sila sa cage nila o kaya kung nasaan sila nandun, mas maganda po. I-secure nyo po yung mga pets natin, mga alaga natin para hindi sila naaanggihan ng ulan. Kasi pagka sila yung naanggihan ng ulan, mas mahirap po para sa kanila. Kasi po, wala naman silang tuwalya, wala naman silang sariling pang tuyo o kaya hindi naman sila naliligo sa mainit. So, ang gagawin nyo ngayon, tutuyuin nyo ng tuwalya yung mga aso nyo o pusa ninyo na naligo na o nabasa ng ulan kung sakali man naglalakad kayo at naulanan kayo. Gawin nyo po yan. And of course, pakainin nyo sa mga aso nyo
SDN Dog Food, the best dog food in the multiverse para malakas ang resistensya nila. Kompleto na po sa mga vitamins yan, including yung vitamin C. Although mga dogs po, hindi kagaya natin, sila ay nakakapag-produce ng sarili nilang vitamin C sa katawan nila. Tayo hindi natin kaya nun. Kaya kailangan kumain tayo ng mga sources ng vitamin C. Ang mga dogs, hindi masyado nila kailangan. Pero it's good na rin na may vitamins ang SDN natin kasi po siniksik na po natin ng lahat ng mga nutrition. It's the best po talaga sa lahat ng mga available dog foods sa market. No? Kompleto sa lahat ng mga kailangan ng immune system nila para malabanan ang kung anumang mga pumasok sa katawan nila. Lalo yung mga dogs natin kasi mas mababa sila. Hindi lang paa nila ang tumatapak sa lupa, kundi pati yung mga paws nila, 4 ang tumatapak sa lupa, mas mababa pa sila. Mas prone sila makakuha ng mga sakit kung sila ay pinapaligo sa ulan o hinahayaan natin magtampisaw-tampisaw sa putikan o sa baha. Ingatan po natin sila and ingatan natin yung hypothermia nga para hindi sila ginawin. Ganon din naman kapag nagpapaligo kayo ng mga aso ninyo, mga pusa ninyo, tuyuin nyo po agad. Kasi pagka hindi nyo tinuyo agad, yung balat nila kasi meron silang fur, meron silang coat na iba makapal ang coat. Kapag hindi nyo pa pinatuyo yan po ay pagpepiestahan din ng mga bakterya. Tuwan-tuwa yung mga bakterya kaya ang baho po ng mga asong tinatawag na wet dog smell. Baho po, di ba? Baka ilan sa atin diyan, mga nanonood ay immune na, hindi na sila nababahuan sa ganun kasi sanay na kayo, pero bakterya po ang nagko-cause niyan, yung mabahong amoy sa mga aso. So also use Super Dog Soap kapag papaliguan niyo na yung aso niyo kung galing sa ulan o galing sa baha. Okay, paliguan nyo tapos Super Dog Soap ang gamitin niyo, lalo na maganda itong blue or yung red or yung minty cool kasi may mga sangkap ito na lalaban sa mga bacteria, viruses, fungi, parasites na dadapo dun sa aso ninyo. Available po yung Super Dog Soap at saka SDN Dog Food sa ating TikTok shop. Mag-order na po kayo ngayon. Subukan po ninyo. Wala pong mas maganda pa dito sa mga sabon na to. Meron din po tayong shampoo. Ayan, Super Dog shampoo. Ayan, pinaka-effective po yan. Pati yung SDN natin. Available din po sa Shopee, Lazada at sa mga dealers nationwide. Open din po ito sa dealership. Yung dog food natin, SDN, open po sa distributorship sa maraming mga cities sa buong Pilipinas. Mag-inquire na po kayo ngayon na. Mag-PM po kayo and we'll be happy to help you set up your dealership. Okay, thank you po Sir Mike Timothy sa tanong ninyo. Maganda yung tanong po ninyo. Please share this video to others and please follow our Facebook page sa Doc Abel Manalo Official, Manalo Group of Companies dito sa TikTok and sa YouTube natin, Doc Abel Manalo Official.